Agok na nararanasan ng ilang OFWs na galing Saudi at pauwi na sana sa Zamboanga City. Bukod kasi sa matinding pangungulila nila sa mga mahal sa buhay, stranded pa sila sa NAIA. Para sa Balitang Middle East, may ulat si Dominic Almelon. 6 na buwang na stranded sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia ang OFW na si Nada Ligaspi kasama ang anak. At pag-uwi ng bansa, stranded naman siya ngayon sa NAIA Terminal 3 dahil sa kaguluhan sa Zamboanga City. Kahit kumakain po ako araw-araw, hindi pa rin pumapasok sa katawan ko yung pagkain ko dahil sa pag-aalala ko sa anak ko. Namaos na rin sa ilang araw ng kakaiyak ang Saudi OFW na si Helen Muñon dahil sa pangungulila sa 4 na anak sa Zamboanga City. Umiiyak na yung mga anak ko. Kailangan na talaga nila ako kasi wala na makain. Karton, dyaryo at banig ang tulugan ng mga pasahero. Bagamat may mga kumot, nagsisimula na rin silang magkasakit. Lahat kami dito inubo. Idinadaan na lang din nila sa biro ang hindi pagligo ng ilang araw. Mabaho na kami. Pati namumantika na. Kung mapapansin ninyo, wala yung mga may-ari ng mga bagaheng ito dahil ang sabi sa atin ng mga kasamahan nila, lumabas muna sila ng airport para bumili ng pagkain dahil kung dito sila bibili sa loob na sobrang taas ng presyo ng bilihin ay mamumulubi sila sa ilang araw ng pagiging stranded dito. Si Helen isang beses na lang sa isang araw kung kumain. Yung dinner or breakfast, tinutulog ko na lang yun. Itulog na lang sa kagutom ba. Dalangin din nila na sa kanilang pag-uwi sa Zamboanga ay wala na sana silang dadat ng gulo. Sana yung Muslim sa sana wag na mag-away. Pwede naman magmahalan, di ba? Tiniyak naman ng PAL Express at Cebu Pacific hindi sila maninigil ng rebooking fee sa mga apektadong pasaherong nakansela ang biyahe dahil sa gulo sa Zamboanga. Dominic Alvilor, ABS-CBN News.